puntahan natin muna yung letter C, no? Kasi 2016 pa lang talagang binabanggit nyo na yung mga bank accounts na yan. At naging very contentious yan then and dun sa pinaka-recent po na Committee on Good Government hearing. Ano po ba yung pinakabasehan ninyo para sabihin na tumanggap sila ng salapi? O ito, in this case, si Sara Duterte, ng salapi mula sa isang drug lord or drug lords? Gaya nga ng nasabi mo, Christian, noong 2016, we got hold of these documents, and by the way, I never claimed na galing itong AMLAC kasi bawal yon, ano, pagka binigay nila yun sa akin. Pero nung nabigay itong mga dokumentong ito, ang importante sa akin yung contents ng dokumento. So, we validated through various means kung totoo itong mga accounts na ito. At yun na nga, na-depositohan, tapos we asked around also. Kaya enough na challenge si Duterte nung nilabas ko to nung campaign ng 2016. And doon na nga, umamin na si Duterte mismo na totoo yung accounts na sa kanya. Diba? So na-corner siya, lumabas na yun. So therefore, talagang validated yung contents. Contents. Ngayon, yun ang ginamit kong basihan nung aking plunder case na final against Duterte noong 2016 sa Ombudsman. Yung Ombudsman, as part of the investigation, humingi siya ng mga dokumento sa AMLAC. Sila ang humingi ng dokumento sa AMLAC at doon nga nakita na parehas yung contents nung sa akin na dokumento at yung galing sa AMLAC. Kasi ang pinagpipilitan ngayon ng mga maka-Duterte, sinabi daw ng AMLAC, hindi daw galing sa kanila yung binigay sa akin. Precisely, wala naman ako sinabi. Pero meron silang nabigay sa Ombudsman na dokumento at yun yung hinambing. Pinakita ko dun sa presentation ko yung statement mismo ng Ombudsman na sinabing parehas yung laman ng dokumento ko at saka yung dokumento nung sa AMLAC. Anyway, inamin na nga ni Duterte yun. So, validated na yung contents. Now, nung panahon na yon, nung final ko yung plunder case kay Duterte, kasi yun lang ang basis ko is yung ghost employees na nire-report ng COA. At may nakita na namin itong pangalan ni Sammy Uy doon sa contents. Pero hindi ko siya kilala noong 2016 Ang alam lang natin doon, siya yung number one campaign contributor, one of the top contributors sa campaign ni Duterte noong 2016. Tapos may previous partnership sila na Honda dealership. Tapos may sabungan daw sa Davao. Yun lang ang nakita namin doon nung fina-find out namin to who is this Sammy Uy. So kaya plunder yung final ko. Pero nung 2020, nung nag-submit si Las Cañas ng affidavit sa ICC at nung nag-testify siya doon lumabas na itong si Sammy Uy pala ay isang drug lord partner ni Michael Yang Charlie Tan at ni Duterte. So doon lumabas ilang instances kung saan na-encounter ni Las Cañas itong si Sammy Uy, no? I think doon sa dito sa Fox First na interview mo siya, ginamit ko rin sa Quadcom, ilan yun sa mga nasabi niya. Anyway, doon nga namin nung sinabi niya noong 2020, doon ngayon bumalik. Teka muna, ito yung Sammy Uy, lumabas ngayon. So, cross-match namin yung history na yon. Doon lumabas. Dividendo every 6 months, 40 to 50 million ang ini-encash na cheque nung tatlong magkakapatid, Sara Pulong Baste, Hanilet at ni Duterte. So every 6 months yun. Makikita mo yung time. Parang October and April, parang mga ganun yung release ng dividendo. So that span, yun na ngayon. So tinignan natin, anong negosyong pwede mag-dividendo ng 40 to 50 million every 6 months, no? Na wala doon sa mga mga listed na negosyo ni Sammy Uy, di ba? So, yun na ngayon. Nung sinabi ni Arturo Las Cañas yun na drug lord si Sammy Uy,
that's a prima facie evidence. At lalabas yung cheque na yon ng mga in-encash. Cheque ni Sammy Uy, nakapangalan kay Sara Duterte and the others, ini-encash nila. Lalabas po Ano, yun. anong year itong sinasabi niyong pag-i-encash ng 40 to 50 million every 6 months? 2011 to 2013. 2011 to 2013. Yes. Okay. Anything significant about these 2 years na binabanggit ninyo? Nung panahon na yon, mayor si Sara Duterte. So, that is bribery, one. Pangalawa, illegal drug trading. So, high crime siya. Non-declaration sa SALN. Kasi nakuha namin yung mga SALN niya no? Hanggang 2017. So, lalabas, hindi niya dineclare. So, yan yung ang dedepensahan niya kaagad doon. And, Hindi ba sabihin naman, teka, assuming na for the sake of argument na totoo yan, meron yung ganyan mga check hindi pa ako vice president yan Ba't ako kailangan ma-impeach at ma-convict because of that? Yes, pero high crimes ito na kumaga, una-una, it will establish a pattern of behavior na hindi lang ito parang nagkamali lang yung staff niya, gumawa ng mga Mary Grace Piatos po Kung hindi, may history siya. Meron siyang mga peace and order funds, meron siya nung Davao City, nag-ghost employees din, fictitious names din ang ginagamit. No? Tapos nung 2011 to 2013, mayor din siya, ganun din yung ginagawa nilang estilo. Tapos, ito na ngayon. Makikita natin, yung in-explain ko na kasabwat itong si Duterte sa drug trading, nung presidente siya, Michael Yang, Charlie Tan, and Sammy Uy, yun, doon palang matitrace siya as far back as that time. Pero according kay Las Cañas, everything started nung 2002. No? But we have the documents, we have the paper trail and the money trail na at least nung 2011 to 2013 tumatanggap sila ng illegal drugs kila Sammy. Okay. Yung binabanggit nyo, hindi to transactions, actual deposit stop, cheque in-encash, sinasabi nyo. Oo. Ang nakalagay hawak yung cheque. Ang nakalagay po doon sa dokumentong nakuha ko, manager's checks. So, account ni Sammy Uy, nag-issue siya ng manager's checks doon sa 5 membro ng Duterte family na ini-encash nila. Kaya nakikita doon. Kasi nakapangalan sa kanila, hindi to yung pay to cash lang na generic. Hindi. So sila lang yung pwede mag-encash, in short. Sila lang ang pwede mag-encash. Kaya doon, nakita doon. Pero authentic po ba yung mga dokumentong nakuha ninyo? Yun nga po yung sinasabi ko. Naihambing na ito ng ombudsman nung nag-imbestiga sila tungkol doon sa plunder case na final ko. Kaya nga nila tinanggal Kaya tinanggal ni Duterte itong deputy ombudsman kasi natumbok na yung kanyang money trail. Kaya kailangan niya at sinabi mismo, plinas ko yung newspaper articles na sinabi ng ombudsman na parehas yung contents nung AMLAC documents tsaka yung contents nung dokumento ni Trillanes. So yun yung sinabi nila. Oo nga. Naalala ko lang, binanggit nyo kanina na ito yung narrative ng mga Duterte supporters na nagsalita yung AMLAC, hindi sila yung source ng na yan, ng mga dokumento na yan. Kasi may nag-message sa akin na isang loyalista. Kinakantsawan ako. Sinasabi, mali kayo. Sabi ko, teka lang, wala naman yata sinabi si Trillanes na ang source ng kanyang mga bank documents ay yung AMLAC. So yung denial na yun, it doesn't necessarily follow that it disputed the supposed authenticity of the documents that you have. No? Yun lang naman sa akin. No? Logic lang naman, logic. Yes, Kisan. Ang na-overlook lang ng Quadcom, isa na tinanong nila yung AMLAC, nag-issue, based on your records, nagbigay ba kayo ng documents ni Duterte sa ombudsman around this time? Pagka sinabi nilang oo, di yun na.
Kasi ibig sabihin nun, yun yung sinasabi ni Deputy Ombudsman Karandang na meron kami na AMLAC documents galing sa AMLAC mismo at itong aking sinubmit na plunder, kinumpare niya binalidate niya Tapos ito nga, sabi ko nga, inamin na ni Duterte na yung account numbers na yun, totoo at sa kanya yun. Pero sinabi niya, a little less than 200 million daw yung pera niya. Pero nga sabi ko, tapos na yung debate na yan, para malaman once and for all, pagka na-refer na yung impeachment complaint sa Committee on Justice, pwede na makapagsubpina ng record sa AMLAC. Hindi ngayon, makikita na natin lahat. Yung mga dokumentong yun na isinubmit ng AMLAC sa ombudsman, dapat meron pa rin copy ang ombudsman yan, di ba? Gine-generate lang naman yun, Christian kasi nasa system lang naman yun. Hindi, kahit kunyari sabihin mo, wala na yun. Pag sabihin mo ngayon sa AMLAC, submit nyo nga lahat ng flag transactions ni Duterte and Sara Duterte, lalabas pa rin, i-generate lang yun kasi nasa system na yun. And by the way, pagka, just to be clear, yung sinubmit ko na plunder case sa ombudsman kay Duterte yon. Pero naka-joint account kasi sila ni Sara. Kaya ngayon pwede rin siya mabuksan dito sa impeachment trial kasi nga nakapangalan kay Sara Yun ang problema nila.